Nagpapasalamat tayo na ngayon ay marami ng available na bakuna. Bagaman wala pa talaga ito sa atin sa ngayon, ngunit marahil ang usapin dito ay sa oras na dumating ito sa atin, ito ba ay magiging sapat sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, at least sa lahat ng dapat mabakunahan. Hindi ko po alam, sana, ngunit ang akin pong alam, pagdating sa supply ng Diyos, makakaasa tayo ng kasapatan. Hindi tayo kukulangin. At tayo nga po ay tumutunghay sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At sa ating nakaraang dalawang mensahe, nakita natin na ito ay parehong nakapatungkol sa Diyos. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Mapapansin nyo yung tatlong salitang thy dyan or your. At kaugnay nga dyan sa ating bali naging unang mensahe, nakita natin na ang Diyos bilang nasa langit at gayon din bilang ating Ama ay dapat natin siyang lapitan na mayroong pagsamba. At patungkol naman sa kanyang kaharian, nakita natin na ito ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo at ito ay umiiral pa rin sa ngayon at isinasakatuparan ng Iglesia. Matapos ituro ng Panginoon ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos, itinuro naman niya ang mga bagay na may kaugnayan sa atin. At sa unang pagkakataon, yan ang ating tutunghayan ngayong hapon. Kaya iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia muli sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6. Ang ating teksto ngayon ay talatang 11 lamang. Basahin po natin muli mula talatang 9. Sabi dito, Mateo 6, talatang 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Our text, verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Muli ito ang ganda ng itinurong panalangin na ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ipinakita dito na ang Diyos ay hindi lamang concerned sa mga bagay na may kaugnayan sa Kanya, kundi maging sa mga bagay na may kaugnayan sa atin. Kaya nga, minamali natin yung kaisipan na masyadong makalangit o yung tinatawag natin na masyadong heavenly minded. Sila yung mga tao na parang wala na silang ibang inisip kundi mga bagay na panlangit. Sila yung mga tao na parang minamaliit na yung mga bagay o hindi na masyadong pinapahalagahan yung mga bagay dito sa mundo, gaya ng trabaho or marahil yung kanyang physical well-being. Mali po yan at hindi natin sinasang-ayunan ang mga bagay na yan. Ako pinaniniwala na kahit pa ang mga bagay dito sa mundo, yan man ay mapatrabaho, iyong kalusugan o maging sa usapin ng pagkain, pwede mong mabigyang luwalhati ang Diyos. My favorite verse is 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ay kahit sa usapin ng pagkain ay pwede mong bigyang luwalhati ang Diyos. Gayon man sa kabila nito, minamali naman natin yung kaisipan na masyado namang nakatuon sa mga bagay dito sa mundo. Yung para bagang wala na rin naman siyang ibang inisip kundi mga bagay dito sa mundo at nalimutan na niya ang mga bagay na panlangit. Mali rin naman yon at hindi rin natin sinasang-ayunan ang mga bagay na ganon. Ang tama ay kung papaano mo inuuna ang Diyos na hindi mo naman pinababayaan ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos dito sa mundo, trabaho, pamilya, at iba pang bagay na may kaugnayan sa mundo. At yan nga yung ganda ng panalangin na itinuro dito ng Panginoon. Una, itinuro ang mga bagay patungkol sa Diyos at pangalawa ay mga bagay para sa atin. At kaugnay nga dyan ay unang-una, itinuro ang patungkol sa ating mga pisikal na pangangailangan. Ang sabi dito, give us this day
our daily bread. So malinaw na ito ay pumapatungkol sa ating pisikal na pangangailangan, bread. Ngunit iyan ay pumapatungkol din o sumasaklaw din sa lahat ng ating mga pangangailangan dito sa mundo. At ang napakaganda dito, kahit sa mga bagay na yan, ang Diyos ay nagpapahalaga. Kaya ito po yung aking simpleng mensahe ngayong hapon. Ang Diyos bilang mabuting Ama ay umaalala sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Bawat araw, ang Diyos bilang mabuting Ama ay umaalala o nagpapahalaga sa pangangailangan ng kanyang mga anak bawat araw. Grabing encouragement ito sa atin mga kapatid. Ipinagdidiinan natin na ang pinakakatapusan ng tao ay ang luwalhatiin niya ang Diyos. The chief end of man is to glorify God. Ngunit dito pinapakita na kahit ang Diyos man ay nauunawaan ng mga bagay na ito. Na kahit sa mga bagay na ito ay alam ng Diyos na pwede pa rin natin siyang bigyang kalwalatian. Siyempre, hindi naman ito yung kaisipan na dapat ay mas maayos yung kalalagayan mo dito sa mundo para mas mabigyan mo ng kalwalatian ng Diyos. Hindi naman ganon ang tinuturo sa atin dito. Merong ganyang pagtingin na kung mas maayos ang kalalagayan mo sa mundong ito ay mas mabibigyan mo raw ng kaluguran ng Diyos. Hindi ganito ang itinuturo dito. Kaya nga medyo minamali natin yung hedonism ni Piper. Ako'y naniniwala na kahit pa ang isang tao, ang isang anak ng Diyos ay nasa kasalatan, nasa mahirap na kalalagayan, pwede pa rin niyang bigyang kalwalatian niya ang Diyos. Ngunit dito sa ating teksto ay nagpapakita na sa usapin ng ating mga pangangailangan dito sa mundo, ang Diyos ay marunong umalala. Hindi sa isang Diyos na parang walang pakialam sa kanyang nilikha, lalo pa sa kanyang mga anak. Yan ang mahalagang maintindihan natin dito. Kaya may dalawang bagay po na nais ko ibahagi sa inyo ngayong hapon. Una, may pagtutustos sa bawat araw na pangangailangan. May pagtutustos sa bawat araw na pangangailangan. Ngunit pangalawang bagay, may paghingi sa bawat araw na pagtutustos. May paghingi sa bawat araw na pagtutustos. Unang bagay, isang katotohanan na makikita natin dito, may pagtutustos sa bawat araw na pangangailangan. Dito yung katotohanan na tinuruan tayo o tinuturuan tayong humingi ay sa kadahilanan na makakaasa tayo ng kasagutan mula sa Kanya sa mga bagay na ito. Hindi naman siguro tayo tuturuan o uutusan na manalangin kung hindi tayo makakaasa ng kasagutan mula dito. Of course, hindi naman ibig sabihin nito na parang obligado ang Diyos na magkaloob ng ating mga pangangailangan sa oras na tayo humingi sa Kanya. Hindi marahil ganito yung gustong sabihin dito. Ang Diyos ay walang obligasyon sa atin. Kung tayo man ay nakasusumpong ng mga bagay na kailangan natin, yun ay dahil lamang maaway ng Diyos. Yun ay dahil lamang mabuti ang Diyos. Kaya huwag tayo magkakaroon ng kaisipan na dahil tayo yung mga anak ng Diyos ay parang tungkulin niya or obligasyon niya na ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Hindi po. Yan ay maling kaisipan sa Diyos. Kailanman hindi nagkaroon ng obligasyon sa atin ng Diyos. May hahalin tulad natin yan sa usapin ng kaligtasan. Kailanman ay hindi naging tungkulin ng Diyos na tayo'y kahabagan, na tayo'y iligtas. Ngunit ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos. Yun ay dahil mapagbiyaya lang siya, mahabagin lang siyang Diyos. At ganyan mo din tingnan sa usapin ng iyong pangangailangan dito sa mundo. Bagaman hindi niya tungkulin na tustusan ka, ngunit ganyan ang ginagawa sa iyo ng Diyos. At yan ay tinuturo sa atin dito. Dahil ang Diyos ay mabuting Ama, handa siyang magtustos sa pangangailangan ng kanyang mga anak.
bawat araw. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin, sa kanyang mga anak. Sa aklat ng mga awit, 104, ipinapakita doon yung pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Sa lahat ng kanyang nilikha, hayop, tao, sa lahat ng may buhay, na doon yung pagkalinga ng Diyos. Ay kung ganyan kinakalinga ng Diyos ang kanyang buong nilikha, gaano pa tayo? Yan ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 6, talatang 25 at 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung anong inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Ay diyan talagang binibigyan ng diin yung kahigtan ng mga anak ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Ginamit na halimbawa dito yung mga ibon. Kung paano yung mga ibon na wala naman silang ginagawang anuman, pero kumakain sila, tinutustusan sila ng Diyos, hindi hamak na mas higit tayo sa mga ibon. Ano gusto sabihin ng Panginoon? At yan din ang patotoo ni Haring David. Sa awit 37, talatang 25, ang sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Ay diyan makikita natin na hindi marunong magpabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. At marahil ang isang napakagandang halimbawa diyan ay ang naging buhay ng mga Israelita sa ilang. Sa loob ng 40 taon ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pansinin niyo, sabi sa Deuteronomy chapter 2 verse 7, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kanyang nalalaman ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang, ang Panginoong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay hindi kinulang ng anuman. Ganyan mo tingnan ang pagtutusto sa iyo ng Diyos bawat araw. Alam niyo, sa kabila ng kawalan ng pananampalataya, sa kabila ng mga pagrereklamo ng bayang Israel sa Diyos, ay ganun sila kinalinga ng Diyos. Ganun sila tinustusan ng Diyos, hindi sila pinagkulang. Ang tanong, tayo pa ba? Ay, hindi ko sinasabing mas mabuti tayo sa mga Israelita, kundi yun dahil lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ang pinaka-ultimong katiyakan natin para sa ating mga pangangailangan dito sa mundo. Romans 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Bagaman hindi sinasabi dyan na lahat ng mga bagay ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ngunit sa usapin ng pangangailangan ng kanyang mga anak, ay makakaasa tayo ng kanyang pagtutustos. Makakaasa tayo ng kanyang pag-abot. Ay bakit? Sapagkat si Kristo nga raw ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay hindi niya ipinagdamot sa atin. Ano pa ba yung mga bagay na pwede niyang ipagdamot pa sa atin? Parang gustong sabihin niya na wala na. Parang gustong sabihin niya na maliliit na bagay na lamang yung inyong mga pangangailangan. Maliit na bagay na lang sa Diyos, sapagkat malaking bagay sa Kanya yung Kanyang bugtong na anak.
Parang wala nang ibang bagay pa na pwedeng ibigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang sabi ni Pablo sa Philippians 4 verse 19, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Ang sabi diyan, all your need. So muli makikita natin na pagdating sa usapin ng pangangailangan natin sa mundo, ay makakaasa tayo ng pagkalinga ng ating Panginoon. Hindi nga lang yung want, iba nga daw yung want sa need, but in terms of need, makakaasa tayo ng kanyang pagtutustos. Ngunit dito gusto kong pansinin ninyo na ang mga bagay na ito, lahat ng mga pangangailangan ay ikinabit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi diyan, by Christ Jesus. Ipinapakita dito yung kahalagahan ng kaugnayan natin kay Kristo. Kahit pa sa usapin ng pangangailangan mo sa mundo, si Pablo hindi natapos doon sa pagbibigay, yung sinasabi niya na all your need, kundi ikinabit. Hindi inihiwalay ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kung wala kang kaugnayan kay Kristo, hindi ka makakaasa ng pagtutustos ng Diyos. Bagaman mayroon din pagtutustos ng Diyos kahit sa mga hindi niya anak, pinasisikat ang araw, pinapapatak ang ulan, ngunit higit pa rin sa mga anak ng Diyos. Ang tawag ko sa mga pagpapalang natatanggap ng mga hindi anak ng Diyos ay ambon lamang na pagpapala. Hindi lubos. At yan nga yung tinatawag nating common grace. Ito ay nananawagan sa mga wala pang kaugnayan kay Kristo na magkaroon kayo ng kaugnayan sa Kanya. Kung hindi kayo magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo, ay hindi rin kayo makakaasa ng pagpapala na lubos ng Diyos. Ambon lang na pagpapala ang matatanggap niyo sa Panginoon. At ito yung naisin mong pagpapala. Yung lubos na pagpapala at ang tinutukoy ko dyan ay spiritual na pagpapala. Ibig sabihin kaligtasan o yung tinatawag na saving grace. Huwag ka lang masiyahan sa common grace. Huwag ka lang masiyahan na tinutustusan ka naman ng Diyos. Sa mga pangangailangan mo dito sa mundo, ang nasain mo ay yung para sa iyong kaluluwa. At yan ang higit na mahalaga. Ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Nakikita mo ba yan sa iyong sarili? Ang sabi pa ng Panginoon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33. At yan din ang panawagan ko sa mga anak ng Diyos. Huwag mo lang naisin na tustusan ng Diyos ang iyong pangangailangan dito sa mundo, kundi lalong higit para sa iyong kaluluwa. At yan ang mas mahalaga. At kung minsan dito sumasala ang mga anak ng Diyos, kung minsan dito tayo sumasala, kung minsan mas sinisik pa natin yung mga bagay dito sa mundo, mga pangangailangan natin kaysa sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Hindi marapat sa mga anak ng Diyos na masyadong nakatuon ng isip sa mga pangangailangan niya dito sa mundo. Naalala ko lang muli nung bagong mag-lockdown, mga sumunod na linggo't buwan,
ay talagang apektado lahat. Lalo na ang mga kabuhayan at negosyo ng marami. At siguro sa ganyang mga pagkakataon ay wala ka na lang ibang iisipin kundi ang makaraos, ang makasurvive. Kung paano mo iraraos yung bawat araw. Ngunit bukod sa mga bagay na yan, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang para sa iyong kaluluwa. Hinahamon tayo dito na pakanaisin mo ang pagtutustos ng Diyos para sa iyong kaluluwa, higit sa pangangailangan mo sa mundo. Ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Matthew chapter 5 verse 6. Sino sa atin ang mas nagpapahalaga sa kabusugang pangkaluluwa kaysa kabusugang pampisikal? Sino sa atin ang nagpapahalaga sa salita ng Diyos kaysa pangangailangan dito sa mundo? Sino sa atin ang mas nagpapahalaga sa araw ng linggo kaysa kumita sa araw na ito? Minsan may mga anak ng Diyos, okay lang na magutom sa salita ng Diyos. Huwag lang magutom o kumalamang sikmura. Nakita natin yung pagtutustos ng Diyos kanina, si David. Napakaganda ng kanyang patutuo. Ngunit kung minsan, mas okay lang na magutom tayo o kumalamang ating sikmura, busog naman sa salita ng Diyos. Ano ang pinipili natin sa dalawa? Isa sa mga maraming naging biktima ng Nazis regime ay ang isang pamilya from Holland, isang Dutch family, at ito yung marahil narinig nyo na ang Ten Boom family. Isa sila sa napakaraming naging biktima nito. At isa doon ay walang iba kundi si Corrie ten Boom. Napahiwalay sila ng kanyang kapatid na si Betsy sa kanilang ama dahil bawal sa mga concentration camp noon yung magkakasama ang babae at lalaki. Doon sa concentration camp na yon, na Ravensbrück concentration camp, ay naranasan ng magkapatid na to ang lahat ng uri ng hirap. Isa na doon ay ang gutom. Inilarawan nila yung kanilang gutom na minute by minute. Ngunit sa panahon na yon, sa gitna ng mga hirap na yon, inilarawan nila na poor, hated, hungry minute by minute. Walang pinakamahalaga sa kanila kundi ang Bible. Ang salita ng Diyos. Pansinin niyo, sabi ni Corrie ten Boom, nakasurvive siya, ang kanyang kapatid na si Betsy ay hindi. Sabi niya, as for us, from morning until lights out, whenever we were not in ranks for roll call, our Bible was the center of an ever-widening circle of help and hope. Ang sabi pa niya, the blacker the night around us grew, the brighter and truer and more beautiful burned the Word of God. Siguro sa ganyang mga kalalagayan, ay wala ka nang ibang iisipin kundi ang makakain na lang, ang makakain lang. Ang makaraos lang. Ngunit sa kanila, hindi nila inalintana ang mga bagay na yon dahil meron silang salita ng Diyos, ang Biblia. Ano mas pinapahalaga natin sa ating mga buhay, mga kapatid? Pangalawang bagay na pinapakita sa atin dito, may paghingi
sa bawat araw na pagtutustos. Dito naman makikita natin na bagaman malinaw yung pagtutustos ng Diyos, ngunit tinuturuan pa rin tayo na humingi. Ang sabi diyan, give us. So malinaw na meron diyang paghingi at meron diyang pagsamo, ngunit marahil ang mahalagang mapansin natin dito sa uri ng paghingi o uri ng panalangin na itinuro dito ng Panginoon ay isang uri ng panalangin na may pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi diyan, give us this day our daily bread. Kung ano lamang yung sapat, kung ano lamang yung kailangan, ito yung ibigay mo sa amin. Itinuturo sa atin dito na ang ating paghingi o ang ating pananalangin para sa ating mga pangangailangan ay magkaroon ng sangkap ng pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, huwag tayong humingi na parang hindi kayang magtustos ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Huwag tayong humingi na para bagang hindi na natin kailangan pang humingi kinabukasan, sa susunod na linggo o para sa susunod na buwan o taon. Yung bagang parang binigla mo na yung iyong paghingi sa Diyos. Hindi ganyan ang uri ng panalangin o paghingi na nais sa atin ng Diyos. Kung ganyan ang uri ng ating pananalangin o paghingi, walang pagtitiwala dyan. Sa ating nakaraang mensahe, bago itong Lord's Prayer, verses 5 to 8, nakita natin doon na lahat, bago pa man daw natin sambitin ang ating mga pangangailangan, ay nalalaman na iyon ng Diyos. Nalalaman na iyon ng ating Ama sa Langit. Ngunit bakit sa kabila ng katotohanan ng iyon, tayo ay pinapahingi pa rin? Bakit nais pa rin niya na tayo ay manalangin? Yun ay dahil nais pa rin sa atin ng ating Ama na tayo makipag-ugnayan sa Kanya, na tayo manalangin. Lalong higit nais sa atin ng Panginoon na tayo exercise ng ating pananampalataya sa Kanya. That's the point of our text. Hindi tinuturo sa uri ng panalangin na ito yung panalangin na sobra-sobra o yung walang pananampalataya. Hindi ito yung uri ng panalangin na walang kakontentuhan, na dapat ibigay mo sa aming lahat yung aming pangangailangan kahit higit pa. Yan ang ibig sabihin ng daily bread for tomorrow. Kung ano lang yung sapat, kung ano lang yung talagang kailangan mo sa isang partikular na araw na yon. Ako'y naniniwala na kayang ibigay ng Diyos ng bigla ng isang bagsakan ng lahat ng ating pangangailangan dito sa mundo. Pang isang linggo, pang isang buwan, pang isang taon o higit pa. Kayang ibigay lahat ng Diyos yan. Ngunit bakit sa kabila niyan, nais pa rin niya na tayo humingi bawat araw. Tayo'y manalangin, magsumamo sa Kanya. Dahil nais niya na yung kanyang anak ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. Nais niya sa kanyang mga anak na nag-e-exercise, naglalagak ng pagtitiwala sa Kanya sa anumang pangangailangan niya dito sa mundo. At ganyan ang Diyos bilang isang mabuting Ama sa Kanyang mga anak. Kaya nga napakaganda ng larawan ng isang ama, relasyon ng isang ama sa kanyang anak. Bagaman marahil nalalaman niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak, pero hindi niya ibinibigay ng bigla. O anak, itong pangangailangan mo para sa isang buwan, para sa isang taon, marahil pwede rin naman, pero mas ang normal sa relasyong mag-ama ay yung sa araw-araw ng kanyang pangangailangan ay humihingi siya, sumasamo siya sa kanyang ama. At i-exercise niya yung kanyang pananampalataya. Na ito'y tatay ko, oras na ako humingi sa kanya ng aking pangangailangan ay nakakasigurado ako na
bibigay niya. Ganyan ang Diyos. Bagaman siya ay nagtutustos sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak, ngunit hindi niya inalis yung paghingi. Yung isang uri ng panalangin na nagpapakita ng pananampalataya sa Kanya. Kabaliktaran niya sa mga taong walang kaugnayan sa Diyos, sa mga eskriba at mga Pariseo na wala talagang pananampalataya. Na kung humingi marahil ay puro kasakiman. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa Kanyang bayan, sa ilang. Hindi agad ibinigay ng Diyos yung para sa pang-2 araw o para sa buong 1 linggo. Araw-araw ang pagbibigay sa kanila ng Panginoon. Araw-araw pumapatak sa kanila yung mana. At ang sinasabi doon, kukuha lang kayo ng sapat sa bawat araw na nadyan yung mana. Huwag kayong kukuha ng hanggang kinabukasan. Kung ano lang yung kailangan nyo. Pinakuha lang sila ng Panginoon ng pang-2 araw dahil kinabukasan ay Sabat. Kaya nga nung merong kumuha ng pang-2 araw, anong nangyari? Inamag lamang. Bakit? Dahil yun ay kawalan ng pananampalataya. Yan ang punto ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 25 and following, na huwag daw tayong mag-alala. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay na ito, damit, inumin, sapagkat higit nga tayo sa mga ibon. Higit tayo sa mga damo sa parang. Kung paano tinutustusan sila ng Diyos, lalo na tayo na Kanyang mga anak. At ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos ay larawan ng mga taong hindi kumikilala sa Kanya, Gentiles. At ayaw ng Diyos na tumulat tayo sa kanila. Pag-uusapan malimit ngayon, itong ang mga bakuna, halos araw-araw, ito yung laman ng mga balita, isang napakalaking pagpapala sa buong mundo, ngunit tila maraming natatakot o nag-aalala dito, nag-aalinlangan dito. Kaya nga parang dito sa atin ay gusto nilang makita na ang ating Pangulo ay nagpapabakuna. Magpabakuna publicly para daw magkaroon ng kumpiyansa ang mga mamamayan. Ngunit sa Diyos, walang kailangan gawin ng Panginoon para lamang patunayan niya na siya'y nagtutusto sa kanyang mga anak. Walang kailangan gawin ng Diyos para patunayan niya na siya'y mabuting ama. Siya'y kumakalingang ama sa kanyang mga anak. Hinahamon tayo dito na sa halip na magduda o mag-alinlangan sa pagtutustos ng Diyos, maglagak tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Mga kapatid, marami tayong alalahanin sa mundong ito. Ngunit kahit sa mga bagay na yan, makasusumpong tayo ng pagkalinga ng Diyos, ng ating Ama sa langit. Kaya ang Panginoon mismo, sinabi niya, Matthew chapter 6 verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Para sa kanyang mga anak, walang lugar ang pag-aalala para sa ating mga pangangailangan. Isa siguro sa maraming naging alalahanin sa buhay
dahil sa kanyang mga pangangailangan dito sa mundo ay walang iba kundi si George Mueller. Bukod kasi sa kanyang personal na pangangailangan, si George Mueller ay nagtayo ng orphanage sa Bristol sa England. Isang malaking orphanage. Ngunit si George Mueller ay natutong magtiwala sa Diyos. Si George Mueller ay natutong manalangin araw-araw sa Diyos para sa matustusan ang pangangailangan ng kanyang orphanage. At kung mababasa nyo lang yung istorya ng orphanage na yan, mamamangha kayo sa pagtutustos ng Panginoon. Kung paanong tinustusan ng Panginoon lahat ng kanilang pangangailangan. At ganito rin ang itinuturo sa atin dito. Totoo na may pagtutustusan Diyos sa lahat ng ating pangangailangan dito sa mundo. Ngunit kailangan mong humingi. Kailangan mong magtiwala sa pagtutustos na ito ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7, talatang 11, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Grabing katiyakan meron tayo sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, aming Ama, kami pinagpapasalamat sa iyo sa paalala ng iyong mga salita. Nakita namin kung paano ka magtustos sa pangangailangan ng iyong mga anak bawat araw. Salamat Panginoon dahil higit kami sa lahat ng iyong mga nilikha sa mundong ito. Higit kami sa mga ibon, higit kami sa anumang hayop, higit kami sa anumang may buhay sa mundong ito. Yun ay dahil kami ay iyong mga anak. Nagpapasalamat kami sa katotohanan na dahil sa aming Panginoong Hesukristo, makakaasa kami ng iyong pagkalinga. Salamat sa katotohanan ito, O Diyos, nawa nga ay gaya din ng paalala sa amin ay maglaga kami ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan sa mundong ito, Diyos. Patawarin niyo kami na kung minsan ay nadoon yung aming mga pag-aalala, nadoon ang kawalan namin ng pananampalataya sa iyo sa mga bagay na ito. Kung minsan ay mas napapahalagahan namin ang mga pangangailangan sa mundong ito kaysa pangangailangan ng aming mga kaluluwa. Nawa ay mas maging higit pa rin ang hangarin namin ang pangangailangan ng aming mga kaluluwa. Tunay na masigit ang iyong mga salita, ang mabusog sa iyong mga salita kaysa mabusog ang aming mga sikmura. O Diyos, salamat po sa munting paalalang ito sa amin. Nawa nga ay kami ay na paalalahanan at minsan pa ay napatibay ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos, at patuloy naming kilalanin at pasalamatan ka dahil kami ay nakasumpong ng higit na pabor sa iyo bilang iyong mga anak sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po muli aming Ama, nawa ay ikaw din na siyang mangusap sa mga kaibigan namin na wala pang kaugnayan sa iyo, nawa ay makita nila ang kahalagahan ng kaugnayan sa aming Panginoong Hesukristo upang sila ay makasumpong ng higit na pabor at pagpapala sa aming Diyos, sa aming Ama na nasa langit. Mahabag ka sa kanila, Panginoon, nawa ay huwag din nilang higit na bigyang pahalaga ang mga bagay sa mundong ito, kundi mga bagay na diyan kaugnay sa iyong kaharian, mga bagay na
kailangan ng kanilang mga kaluluwa. O aming Ama, salamat po sa mga oras na to. Nawa nga ay tunay na iyong pangalan na siyang naming nasamba na luwalhati at naparangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming mga panalangin. Amen.